meron ng marami nagsasabi at nag-issue na yata ng statement si dating Yusek, Badoy, na pinapaliit niya ang halaga nitong desisyon. Sabi niya, pabor pa raw ang Supreme Court sa kanya. At ang binigay lamang is 30,000. Hindi ito measure as to the amount that she had been fined to pay. Ito yung kahalagahan because the Supreme Court gave us the guideposts, the judicial guideposts, para sabihin natin kung ano ang ating mga parameters para let's hold people accountable in a similar situation. Yung palang spin niya dyan, 30,000 lang. Para slap on the wrist ba? Sabi niya, nanalo ako. Wala naman akong imprisonment, sabi ng batas. Pero hindi niya nakikita ang kahalagahan nitong desisyon na ito, ang presidential value of this decision of the court. Landmark po, Christian. This is a landmark case. Yung mga nakita ko nagtatanong po kanina online, sinasabi nila, bakit daw 30,000 lang yung fine na ipinahataw sa kanya? Ano po bang medyo luma ba talaga yung batas dyan? Luma yung batas. Sa opinion nyo ba masyado maliit yun? 30,000? Well, we have to revise the rules of court, no? We have to revise it. Pero ang pinaka mataas na penalty na bibigay is 30,000 plus 30 days of imprisonment. Yung sa kanya, ano po ba? Kasama ba imprisonment or yung fine lang? May fine at saka stern warning that further similar acts or similar utterances of the respondent Badoy Partosa would be treated sternly, more sternly, and that a higher penalty will be in the offing. Pag ganun po ba, kunwari inulit, kasi kung marami ka naman pera, ano ba naman yung 30,000 sa'yo, no? Pag inulit ba yun, ano ba yung nasa range ng tinatawag na more stern na penalties? More stern is imprisonment on 30 days. At saka meron tayong tinatawag na Article 19 of the Civil Code of the Philippines that pwedeng gawing basis yon ng anyone who would be affected by the similar utterances of Badoy Partosa. So when she does, then meron tayong mga remedies sa ibang batas naman, hindi lang dito sa rules of court. Okay. Ano naman po yung pag-usapan po natin yung importansya nitong ruling na ito ng Korte Suprema. At sabi nyo nga po, motu proprio, no? Hindi kinailangang may lumapit sa Supreme Court, no? Sila mismo umaksyon na po. Tama po ba? Yan po yung ibig sabihin nun, di ba? Okay. Tama po. Ano po yung importansya nito? Anong kahalagahan nitong ruling na ito in the context of judges and performing the responsibilities? Kasi ito, kulang na lang yata murahin yung judge, no? Actually, mas masakit pa sa mura yung mga sinabi sa kanya. So, ano implication nun sa ganyang konteksto po? Ang konteksto nito ay pinapangalagaan ng Supreme Court ang independensya ng mga huwes, ng mga judges. In other words, hindi dapat sila matakot na mag-render ng decision ayon sa kanilang pagpanaw sa kanyang mga kaso na kanilang inaharap, no? Because when you adjudicate, when you decide or render decisions, you're actually functioning as an officer of the court, no? Part of the judicial system. And the hierarchy of courts, kasama ng RTC, kasama ng Court of Appeals, kasama ng Supreme Court. Ang pinakamataas ng Supreme Court. Therefore, dapat walang iniisip ang judges kung anong tama sa kanyang sapantaha sa mga ebidensyang inilahag sa kanya. At huwag siyang matatakot ng outside influences at hindi siya tatakutin ng mga parties ng mga sa litigation at dapat malaya siyang magbibigay ng desisyon. Yan ang independence of judiciary. Okay. Dito po, 'di ba, ang ponente po o yung sumulat ng decision ay si Justice Marvic Leonen. And I think a significant portion of that decision focused on freedom of expression in the context of the so-called marketplace of ideas. Gaano po kahalaga yung sinabi niya tungkol doon, no? Kasi nga sinasabi yung alam naman ng marami yung ibig sabihin ng marketplace of ideas, no? Magtutunggalian yung mga opinion, idea, and meron tayong tawag dito confidence sa tao because of our human faculties para piliin kung ano yung tama. Pero maganda yung discussion doon ni Justice Leonen po, no?
Siguro ang tanong ko sa inyo, hindi ba to parang attack naman on free expression kung ganito naman yung ipinataw against someone like Lorraine Badoy? Well, ang masusing in-explain na ni Justice Leonen ang ibig sabihin ng freedom of expression and the press, no? Sabi niya na talagang unfettered dapat yan, no? The general rule is that it's not supposed to be there should be no law abridging the press freedom and expression. In fact, in ating 1987 Constitution, nilagyan pa nga nila ng freedom of expression. Hindi lang yung freedom of the press, no, and speech. Kaya ang sinasabi ni Justice Leonen at mahaba niyang tinalakay at in genesis ng freedom of expression and freedom of speech, tinalakay niya ang anong kahalagahan ng freedom of speech dito sa ating bansa, sa democratic polity. But ang sabi niya, hindi ito unfettered. In other words, hindi merong hangganan to. Hindi maaring mumurahin mo, for example, ng judge in that particular context and then sasabihin mo freedom of the press and freedom of expression. In other words, if it impacts on the integrity of the judge based on falsehood, for example, as in this case, as found by the Supreme Court, then hindi pwede natin po protection ng so-called freedom of the press ng respondent. May hangganan, no? Tsaka tulad ng binabanggit ko po lagi dyan, yung marketplace of ideas concept, dapat i-update yan eh. Kasi sa panahon ng disinformation, at kung saan yung platforms ng social media ay nakokontrol, kumbaga, it applies kung yung free market of ideas, level yung playing field. May equal opportunity sa mga tao to express themselves. Sa panahon niya kasi, yung mismong tindahan, yung mismong merkado, kontrolado ng mga manipulators, no? So yan ang medyo nakakatakot diyan. Ito ba, gusto kong puntahan yung mismong kaso, yung proscription case, no? Doon yata nagputok yung butchi nitong serial red tagger na si Lorraine Badoy. Ano po ba yung kasong hinawakan ni Judge Malagar sa Manila? Briefly, sinabi ang naka-issue doon is whether you should proscribe the CPP, NPA, NDF, and other so-called communist organizations as terrorist groups, yung nakalagay sa Human Security Act, no? So ang sinasabi ni Judge, dinismiss ni Judge yon na wala daw basis ang petition ng Department of Justice in that respect. That was during the time of Duterte, no? So dinismiss niya yon. Kaya yun ang nagputok ang butsi ni respondent Badoy Partosa, at she went through a rampage of those utterances that are subject of this petition for indirect contempt. So, ibig sabihin yan, kunwari, may gumawa niyan, kunwari in another instance, meron ng malinaw na ruling ang Supreme Court. Kunwari dito, sa decision mismo ng Supreme Court, ang ponente si Justice Leonen, kunwari, may nagmura naman sa kanya, sinabi, bayaran ka, siguro NPA ka. This can also apply to that person. Tama po ba? Yes, tama yun. This is a presidential value. In fact, ang sabi po namin, this is a landmark case. Because number one, sabi ng Supreme Court, dalawang issues po ang sinabi ng Supreme Court dito. No? The first issue is the locus standi or the standing to sue of the petitioners who are all lawyers. Na-sustain po ang standing to sue ng mga lawyers, no? Kasama na ang inyong lingkod. At sabi ng court, you are officers of the court, and therefore you are the guardian of the rule of law, and therefore you have the duty to act as guardians of the independence of the judiciary. So itong kontekstong yun ang sinabi ng Supreme Court. Kaya inacknowledge ng Supreme Court ang aming standing. Ayun, ang tanong dito, bakit kami pumunta diretso sa Supreme Court? Sinabi nga namin, ito'y of transcendental importance. Kaya kami lumahag mismo sa Supreme Court diretso because under the rules of court, dapat final namin ng petition doon kay Judge Malagar herself sa kanyang korte. Ang ginawa namin, pumunta kami sa itaas at diretso kami pumunta sa Supreme Court on this petition for indirect contempt. At the court recognized that. Thankfully, the court recognized that, and this is a presidential procedure of presidential value
for all of us, no? Sa ganyan po ba, sir? Kaya anyone who would be similarly attacked by anyone, pwedeng lumahag na ngayon using this as a presidential case. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.